Kaya naman good news sa kanila ang partial lifting ng deployment ban sa Iraq at Afghanistan noong Biyernes, matapos mag-anunsyo ang Malacanang na hindi nasakop ng ban ang humigit kumulang 7,000 OFW na kasalukuyang may kontrata sa mga US bases doon. They will now have valid travel documents. The workers now can now come in and go into Philippines, take their vacation, and be recognized as legitimate workers. Bawal pa din magpadala ng bagong workers sa mga naturang bansa. Pero para kay Nanay Sandy, pinakamagandang regalo ngayong Pasko ang makasama ang anak at patuloy pa itong makapagtrabaho sa Afghanistan. Pasalamat sa gobyerno, sa presidente natin na nilifted niya na yung ban sa mga OFW. Maraming salamat. Para sa unang balita, Micaela Papa reporting. Trabahong lansangan ng programang Pantawid Pamilyang Pilipino, nakatakdang ilunsad ng DSWD at DPWH ngayong araw. Pagbibigay daw ang naturang proyekto ng tiyak na trabaho sa mga maralitang pamilyang kabilang sa Conditional Cash Transfer Program ng gobyerno. Ilan sa mga trabahong ito ang landslide and road maintenance, paglilinis sa mga baradong kanal at pagwawalis sa mga kalsada. Bibigyan din ng mga pamilya ng puhunan para makapagsimula ng maliit na negosyo. Umaasa ang DSWD na aabot sa mahigit 2,000 pamilya ang mabibigyan ng trabaho ngayong taon. Inaasahang matatapos ang programa sa taong 2016. Kaugnay po ng balitang yan, mausap natin live sa studio si DSWD Assistant Secretary Cheche Cabrera. Si Cabrera, good morning po. Good morning. Opo, sino-sino po itong mga napipili pong ikangay kwalipikado dito sa trabahong lansangan program ng ating pong gobyerno, ASEC? Yung ating mga tina-target para sa trabahong lansangan ng programang Pantawid Pamilyang Pilipino ay ito yung mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino program or yung conditional cash transfer. Sila rin? Sila rin ang magiging benepisyaryo ng trabahong. So may 1.5 na, may trabaho pa, ganun ba? Totoo yan, Arnold. Yung 1.4 kasi na maximum, abonado pa ako. 1.4 na maximum na matanggap ng isang pamilya ay kulang na kulang ito kung tutuusin para sa araw-araw na pangangailangan. Kaya para maiwasan na sila ay bumalik na maghihikaos after 5 years ng Pantawid Pamilyang Pilipino, yung layunin ng Administrasyong Aquino na matulungan sila sa pamamagitan ng trabaho na ilulunsad ngayon kasama namin ang DPWH at yung pagbibigay ng puhunan para sila ay makaahon sa kahirapan. Anong klaseng trabaho ito, ma'am? Pag public works, yung tutulong sila sa paggawa ng mga infrastructure, ganon? Ito yung unskilled component ng mga roadside and bridge maintenance ng Department of Public Works and Highways. Kaya dito ay magagamit natin yung proyekto ng pamamahalaan para mabigyan ng trabaho. Yung unskilled component ng mga proyektong ito ay magbibigay prioridad sa mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. ASEC, paano yung proseso nito? Meron kaming binuong composite team. Actually, ang NCR ay meron na kaming lista o listahan ng mga beneficiaries na magiging target para sa umpisa sa araw na ito. Tinitingnan namin yung mga listahan na naisubmiti ng aming mga municipal and city links para tingnan kung sila nga ay pwedeng magtatrabaho sa roadside project maintenance at yung mga tulay natin, national bridges. Naku, di manghihina yung nagbenta ng 1.4, no? Di ba? May mga ilang beneficiaryo ang may ganong ulat eh. Magkano po aasahang sweldo naman ng ating kababayan at may period lang ho ba to, limited period po ng trabaho nila? Yung una, yung minimum wage ng regional wage board, yung ating ipapatupad dito, at yung taning kung hanggang kailan sila, ay depende ito kung ano yung performance ng mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino. May pag-asa ba sila maging regular, ASEC? Tinitingnan ito, Arnold, kasi yung ating DPWH ay nagdidepende rin kung ano yung budget na maibibigay sa kanilang kagawaran. Saang lugar una itong sisimulan? Mamayang hapon, 3 o'clock sa Baseco, yung Barangay 649, Zone 68.
ng Basico sa Manila. Doon namin sisimulan. Umpisa lamang sa araw na ito yung National Capital Region, but simultaneously, Apo. meron kaming 7 regions na meron na ring mga talaan ng ating mga beneficiaries. At sila yung magsimula na i-recruit sa araw na ito. Okay. Ase, good luck po, mami, ha? Salamat po. Salamat po. Thank you. DSWD Assistant Secretary Cheche Cabrera. Samantala, Juan Manuel Marquez nakaalis na sa kanyang hotel sa Maynila. Dumiretso ng naiya si Marquez para sa kanyang flight patungong Amerika. May live report si Katati Bayan. Kata? Yes, Rhea, nakaalis na ang El Dinamita Juan Manuel Marquez dito sa Manila Hotel patungo sa Ninoy Aquino International Airport pasado alas 5 ng umaga. Kagabi tumulak na ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao patungong Amerika para sa World Press Tour ng kanyang laban. At ngayon naman, susunod sa Amerika ang katunggali ni Pacman sa ring ang El Dinamita ng Mexico, Juan Manuel Marquez. At kahit 5 araw lang nanatili si Marquez sa bansa, hindi malilimutan ng Mexican boxer ang magandang alaala sa kanyang naranasan. Mula sa mainit ang pagtanggap ng mga Pilipino, ang pagsimba kahapon sa Manila Cathedral, ang guesting sa game show na Many Prizes. At para raw sa Mexican boxer, hindi raw niya malilimutan ang magagandang ngiti ng mga Pilipino. Pakinggan natin ngayon ang mensahe ni Marquez sa mga Pilipino. Just remember in the Philippines. I like the people, the Philippine people I like. What's your message to them? Thank you so much. I feel very happy for being here. I feel, thank you very much for that. At Rhea, yan ang mga sariwang balita mula dito sa Maynila. Alright, maraming salamat Katati Bayan, nagulat live mula sa Maynila. Dumating na si Juan Manuel Marquez sa NAIA para sa detalye. Narito si Dante Perelio. Dante. Yes, Igan, ilang minuto pa nga lamang ang nakakalipas nang dumating ang convoy ni Marquez dito sa NAIA Terminal 1. Pero sa mga oras nito, Igan, ay hindi pa ito bumababa ng kanyang sasakyan. Pansamantala namang bumagal ang daloy ng trapiko dito dahil nga sa dami ng mga nag-aabang sa kanyang pagbaba. Bago mag-alas 8, Igan, ay inaasahang lilipad na to patungong Amerika. At sa mga oras na ito ay mahigpit din ang seguridad na ipinapatupad ngayon dito kaugnay nga ng pagdating ni Marquez. Igan? Maraming salamat, Dante Perelio. Nagulat mula sa Pasay. Dalawang lalaki patay sa pananaksak sa Marilao, Bulacan. Mountain climber pinangangambahang nalunod matapos tangayin ng malakas na agos sa Wawa River sa Rodriguez, Rizal. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita. Scrambled itlog, i-magic log. Ibudbod ang Maggi Magic Sarap, then beat the eggs. Sarap! Basta itlog, i-magic log. Mas masarap ang inyong gising kasama ang unang hirit at Maggi Magic Sarap. Ang dami! Baho! Dumi! Matulungan nga si Mrs. Aha!